na siyota ni John Lloyd Cruz. Showbiz siya, showbiz. Oo. Pinanganak si Shaina Magdayaw noong 1989. So, happy birthday, Shaina, at saka Julina, no? Baka tumawag si Rembo ka to. Nadinig niya yung showbiz. Oo. Ito naman ay kapamilya, kapatid ni Vina Morales. So, ilang hindi naman nakakilala dyan, di ba? So, tuloy naman tayo dun sa, alam nyo ba? Hello, parang naririnig ko kila Mayelo to eh. Okay, noong 1866, na-elect bilang ika-16 na Pangulo ng Amerika si Abraham Lincoln. Okay. Honest, Abe. 1844, binigyan naman ng kalayaan ng bansang Espanya ang bansang Dominican Republic. 1940, na-re-elect bilang Pangulo ng US si Franklin Roosevelt. Okay. Pansinin nyo November lagi, no? Kasi natatandaan ko, dati November din yung ating eleksyon eh. Oo. Di ba? Siguro pinattern dito kasi November 6 lagi, no? So, mamaya mayroon pang isang noong 1984 naman, nanalo bilang Pangulo ng US si Ronald Reagan, ganitong petsa rin. Landslide ang panalo sa 49 states ng Amerika. At noong 1942 naman, pinatay ng mga Nazis ang 12,000 na Hudyo na tinaguri ang Minsk Ghetto Jews. Grabe, ang dami Massacre. Hindi, talagang yung napanood ko pa yata ito sa kwan eh. Kaya tayo napanood natin doon sa isang pelikula na di ba? Para sa Poland ito eh. Ano ba pamagat nun? Nakalimutan ko, pero napanood ko siya. Hindi, maganda yan. Pamagat nun. 1979. Schindler's List. Schindler's List, okay. Mas maano pa yung memory mo, engineer. Hindi, mas may edad naman sa atin si classmate kasi kaya naiintindihan. Kasi, Okay. So, may isa pa, 1979. Kung kailan naman pinamunuan ay Ayatollah Khomeini ang bansang Iran. O natatandaan nyo rin to. College ako nito eh. Noong 1979, nasa UE pa ako nito. Okay. Matagal na. Oo. So, tuloy-tuloy tayo. Ito naman yung ating inaabangan ng lahat. Yung Paskis Expose. Ikaw na, partner. Ito na yung, ito na yung mga expose. Kailangan expose yan, ha? Kaso, puro pera tong expose natin. Di ba, sige. Tuloy. Baka magkameron tayo dyan. Yung mga, yung mga huli ng Bureau of Customs. Nitong nakaraan linggo. Nagbababad ka talaga sa customs, puro customs na nadadali mong news, nitong nakaraan katoto, meron silang na-raid na tindahan na ginagawang bodega rin sa Binondo. Ang CIS, IPD. Nakahuli ng mga smuggled goods na umaabot sa 80 million. Malaki yun. Ngayon, dito naman sa MICP, ang nabuko naman na laman ng container, yung mga konden na itong laptop, mga electronics devices. Medyo malaking halaga rin to na hindi ba talaga na intimidate tong mga to? Patuloy na, di ba? Patuloy pa rin yung yung smuggling, no? Patuloy na nakakalusot. Oo, hindi ko alam bakit ang titigas ng kote nito mga to. Di ba? Pero katoto, hindi naman mangyayari yan kung wala silang kakampi sa loob eh. So nandun pa rin. Kaya nga hindi pa rin mawalis. Kaya nga ngayon, itong pagkakaupo ni Deputy Commissioner for Intelligence, si Danny Lim, General Retired ng Armed Forces, ay masusing sinusuyod ngayon ang mga sinasabing smuggler na ito. At least nadadali nahuhuli. May diba? Nadadali naman. Ang problema lang,
Dahil palay ko ito, nagnanakaw din ng mga parating na goods na ganyan. Oo. Pero ang problema lang dito, kulang ang binabayarang buwis. Doon naman bumaba na. Oo, kaya ngayon, itong pakiramdam ko sa nangyayari, medyo sumisid ng pababa yung koleksyon ng Bureau of Customs. Oo. Dahil itong tinatawag na mga player o yung mga nagpaparating na yan, mga nailang o natatakot. Kaya marahil Tumigil muna. tumigil, Naapektuhan din yung koleksyon. naepektuhan din ang koleksyon. Kaya, Mga undeclared. yung misdeclared, ganyan, kung tawagin yan. Nagkakaroon ka ng tama, tapos may kalahating walang bayad. Ganun ang nangyayari dyan. Kaya itong binabati natin, itong Bureau of Customs na bagong commissioner, si Rapi Biason. Palagi ko sa magandang ipinamamalas nitong trabaho para sa tagumpay ng Bureau of Customs, ipagpapatuloy ni Custom Commissioner Biason at ni DEPCOM Danny Lim at DEPCOM Toto Swansing. DEPCOM for enforcement sa mga pulis, katoto. Dalawa yan DEPCOM for intelligence at sa enforcement. Binabati ko kayo mga matataas na opisyal ng Bureau of Customs. Nakikinig ba yan? Nakikinig siguro yan dahil paborito nila ako eh. Sige. Okay. So yun lang. Wala ka nang ibang i-expose? Yung Yung mga ano natin sa Ross Boulevard, wala bang ma-expose doon? meron doon. Mga tambayan natin. Hindi, ito, katoto, ito palang Bureau of Customs. Simula nung 1902, wala pang nalaman tayong naging commissioner na babae. Aha. Di ba, katoto? Classmate, wala pa, di ba? Simula nung 1902. 1957 ako pinanganak eh. Baka ikaw naalala mo. Maaring wala nga siguro. No? Wala talaga. Kasi ang kasaysayan ng Bureau of Customs, siguro marahil kaya walang babaeng pumapaloob dito. Dahil mahina ang loob. Ba, huwag mong husgahan ng mga babae. Huwag mong husgahan ng mga babae, ba, hindi... Hindi, katoto, ibig sabihin, mahina ang loob na gumawa ng korupsyon. Kasi kung si nakalagay dyan, dati si Miriam, no? Defensor. Baka ano na yan. Baka matukso rin. Secretary de Lima. Alam mo yung, ito palang Bureau of Customs nung panahon ng una, ay, yung pakikipagkalakalan nito sa mga karatig bansa, ay kung tawagin ito barter. Yung pala yung mga panahon na yan. At ang tawag naman sa namumuno noon, hindi commissioner, kundi dato. Raha, ganyan. Tapos nakabahag pa sila. Hindi pa naka-Amerikano. At saka ang tawag doon sa buwis na sinisingil nila para sa pamahalaan ay alay. Aha. Oo. Kaya... Mga trivia pa yan, ha? Kasama pa yan trivia. Okay. Kaya ang ginagamit nilang nung panahon ng Kastila, yung customs, Spanish customs law. Baka ang pera nun, mga ano pa, bato o ano. Mga ginto. Oo. Kaya medyo... Okay, may caller ba tayo? Patatawagan natin yung caller. Sa line Okay, pasok. Hello? Hello. Si Grego to, si Grego. Si Ay, Grego. Ito puta. yung ating kaibigan sa South Korea. International. Grego, kumusta? Okay naman. At balita tayo doon sa mga nangyayaring crackdown sa kasalukuyan. Yung ano nga pala, patawag dapat si Grego nung nakaraang linggo, di ba? Pero yung Koreano umatras at baka daw magdugo ang ilong sa kay Ingles. Kaya umatras. Ipagpabunin na niya sapagkat talagang sa ating mga kapanayam, doon na tayo sa kanyang opisina, mataas na ang katungkol ito sa human rights. Ang isa
isang presidente o tagapangulo doon sa tanggapan ng human rights. Mm. Kaya lang talagang hindi natin ma-interview ng biglaan dahil sinabi niya na hindi daw siya marunong mag-English. Ako nga sa kanya, di papaliwanag ko na lang, anin mo na lang at sabihin mo na lang sa Koreano at papaliwanag na lang natin at maintindihan ko naman. Subalit na talagang hindi natin siya napilit. Pero sabi naman niya, mga dating na panahon, sa mga dating na linggo po ulit at kung kaya talagang kailangan, ay pwede rin natin siya ma-interview. Sige. Pag-asa niya. Okay. So, anong ating balita ngayon, partner? Okay. Sabi ng malawakang massive crackdown sa mga illegal aliens o tinatawag na mga TNT dito sa bansang Korea na pinairal pa mula pa noong Oktubre hanggang sa katapusan ng Nobyembre ng taong kasalukuyan ay marami ng mga Pinoy ang napauwi sa ating bansang Pilipinas at ang iba naman ay kusanang sumuko sa ahensya ng Bureau of Immigration. Ilang araw bago ang takdang araw ng paghuhuli, may dumating na sulat, mensahe sa lahat ng kumpanya na kailangan lahat ng may mga TNT na nagtatrabaho sa kumpanya ay pauwiin at kung hindi ay pagmumultahin ng ang kanilang amo na dihigit sa 200,000 won bawat ulo na mga huling TNT na namamasukan sa kanilang kumpanya. Sa kasalukuyan, di na malaman ng mga Pilipinong TNT ang kanilang gagawin. Ngunit karamihan ay isa pa rin ang desisyon ang mapagsapalaran kahit pa merong massive crackdown dito sa bansang Korea. Ang iba naman ay pansamantalang tumitigil sa kanilang pinapasukan hanggang sa takdang buwan ng deadline ng crackdown upang makapagsimulan muli sa panibagong trabahong papasukan. Ang ilan naman ay natatakasan ang mga nanguhuling tauhan ng immigration at mga pulis sa anumang paraan. Karamihan ay nakakaranas ng pagkasugat sa ilang parte ng katawan para lang makatakas. Nababalitan na halos nagsisiksikan na ang kulungan ng mga ahensya ng immigration sa dami ng kanilang nahuhuling mga TNT ng mga dayuhan at nagdi naman nakakabalik sa kanilang bansa kung may plane ticket na at kumpleto sa papeles para makalabas sa bansang Korea at makabalik sa kanilang bansa, particular sa bansang Pilipinas. Ayon naman sa ilang mga Pilipinong nakapanayam ng inyong lingkod, na kanina lamang, na pawang mga TNT dito sa bansang ito, di sila uuwi hanggat di sila nahuli ng mga tauhan ng immigration dahil umano wala silang tiyak ng hanap buhay pagdating sa ating bansa. Mula rito sa bansang Korea, Pedro Armado, nag-uulat pa sa dito po. Talagang sugal talagang ating mga kababayan dyan. Di ba? Pero may figure ba kayo kung ilan ang more or less ang mga nakakulong o nahuhuli? So dito hindi basta nalalaman namin yung mga balita dahil hindi lumalabas sa mga balita dito yan sa mga television wala record na kuha. So medyo I'm trying to contact nung si hello. Hello. Si Attorney Cao pero hindi nagpi-feedback pinangako niya sa akin noong nakaraang linggo na kukunin niya muna yung mga data. Pero tinext ko na at I'm trying to contact kanina, medyo hindi pa nagpi-feedback. Pero try natin next week kung makakuha tayo ng baka busy lang let's give him the benefit of the doubt At sinasabi ko nga na matatawag ka ngayon. Binigay ko rin yung number mo kasamang Grego pero hindi pa rin tumatawag. Di pa ba tumatawag siya, si Attorney Cao? Wala naman tawag sa akin. At dahil, siguro busy. Pero sa totoo lang, talagang marami dito. Dapat yan trabaho nila yan at isa dapat nilang paghabisihan. Di ba? Lalo ni-report mo na tungkol dun sa mga entertainers natin na nagiging prostitute, Importante yan. At saka maraming mga entertainers tayo nakapanay mo nauna na nakapanay natin na talagang pinagsasaw sila ng hubad sa pilitan. Oo, grabe ha. May mga ilan pa tayong nakapanayam na talaga namang pinipuwersa sila o talaga? Gusto mo na? Pwersahan? Pinipuwersa kasi wala sila magagawa kasi pag napasok na sila doon sa establishment. Tawag nila sa mga club na pinapasukan nila, hindi na sila basta makalabas basta. At unang-una, makabaguhan sila kung wala silang alam dito sa bansang Korea, hindi sila makalabas ng kanilang club, hindi sila makatakas dahil wala silang patutunguhan. So, talagang isinusugal na lang nila? Isinusugal na lang nila. Ngayon nga, minsan nga, pasintabi na sa iba dahil talagang minsan yung tungkod ni Manoy, talagang pinahawakan na sa kanila para babayaran na sila ng 100,000 won para makaraos yung halimbawa Korean o Amerikano.
Oh, sige. Grabe. Yung subaybayan niyo na lang sa nasa YouTube. Sinabi ko nga sa inyo, hindi pa tayo live streaming dito. Pakiusapin natin si Nonong kung pwede natin pwede ba live streaming, pero hindi pa, wala pa tayong technology rito sa ating istasyon, no?